And action! Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ito po ang programa para sa mga umambang, ignorante at mapangusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo, hindi nanonood ng aksyon, at comment ng bakit yung pinutol yung kay Kupal? Welcome sa #1 news and commentary program na mas mainit pa sa mga show sa Stardust KTV. Walang kukontra sa... Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita, Mister, nahuli ang kanyang misis na ina-under construction ng ibang lalaki. Lalaki ng hipo ng legs at dibdib sa jeep. Sa showbiz naman, talakayan ang pagiging lasinggero ni Enrique Hill. Sa palakasan, ang pag-asa ng UP Fighting Maroons sa UAAP Men's Basketball. At sa komentaryong Kupal, matapang na himay ng ating security and counter-terrorism expert ang pagiging excited ng mga Pinoy sa Pasko. Parang pinatakan ng kalamansi sa sugat habang iniiputan sa muka ang isang lalaki sa Cebu. Sabi naman yun dyan. Huling-huli kasi nito sa akto ng kamunduhan ang kanyang misis na nakikipagtsurbahan sa Kalaguyo. Narito ang report. Shock na shock ang lalaking ito sa nakita niya sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Nahuli kasi niya ang kanyang misis na may katordyakang ibang lalaki. Kinutuban daw ang napendehong itatago nating sa pangalang Bjords nang ma-wrong send ang text ng kanyang misis para sa Kalaguyo at siya ang naka-receive. Agad siyang humingi ng tulong sa mga otoridad at sinamahan siya pabalik sa kanyang bahay. Pero nakalak na ang pinto nito. Napilitan tuloy si Mister na dumaan sa bintana. Oy! At confirm, nakikipagtordyakan nga ang salawahan niyang misis. Pero si misis, wala man lang ka-remorse sa nagawa dahil matagal na raw siyang sinasaktan ni George. Matagal na ako nagtitiis. 9 years akong binubugbog dahil sa kanyang bisyo. Yung mga kanin nga, bigla na lang tinatapon kahit konting dahin lang, away agad. Hindi na talaga ako nakatiis. Yung anak ko nga, nagsumbong sa teacher na yung nanay niya binubugbog ng kanyang papa. Ang Kalaguyo naman ni Mrs. nagsisisi. Nagawa lang raw niya ito dahil love na love niya ang babae. Yon ang pag-ibig. Oo, totoong pag-ibig. Sasampahan ni George ng kasong adultery ang kanyang misis habang ang Kalaguyo nito ay ituturing na co-accused sa kaso. Dahil sa nangyari, posibleng makuha mula sa babae ang kustodiya ng kanilang mga menor de edad na anak. Umaaksyon! Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Grabe naman tong report na to. Grabe yan, oh. Alam mo naman ang mga balita ngayon. Pero ang ganda ng pagkakatranslate, no? No, kasi Ganda ng boses ng Parang babae talaga. Parang babae talaga. Minor de edad pa yung mga anak nito. Ang tanong ngayon, June, sino ba yung minor de edad sa tabi mo? eh, hindi na ito minor de edad. Ilang taong ka na? Ano kay? 24. 24. Saan nagtatrabaho yan? Ito, sekretary ko. Ah, sekretary mo. Hi, mga taga-Malabon. Batiin mo yung mga taga-Malabon sa lingwahe ninyo. Ano yung salita nyo sa Malabon? At Tagalog, Tagalog marami. din. Alam mo, pero mas bagay sa'yo na hindi ka nakaganyan eh. Harassment. Libog din ang sumapi sa isang kawatan sa isang pampasaherong jeep sa QC. Imbis na cellphone at wallet ang targetin niya, legs at dibdib ang pinuntirya niya. Bad ka kuya. Narito ang report. Daig pa ng dalawang babaeng ito ang uminom ng dato puti, sukang puti sa pamumutla ng labi nang magtungo sa istasyon ng pulis. Ang reklamo nila Charlotte at Pinky, di nila tunay na pangalan, sinachansingan sila habang nakasakay sa isang pampasaherong jeep. Pasimple daw silang hinipuan ng suspect na si Eduardo Valencia. Inakala nila Charlotte na dudukutan sila, pero iba pala ang dudukutin sa kanila. Kahit inilayo na kasi niya sa suspect ang kanyang bag, naramdaman pa rin niya ang kamay nito sa kanyang dibdib. Si Jinky naman, nilamog daw ng suspect ang kanyang legs. Natatakot din sila mag-react dahil yung suspect may mga kasama.
Kasi kung magre-react sila sa loob ng jeep, baka mabugbog sila. Pagbaba sa jeep, agad silang humingi ng saklolo sa mga barangay tanod. Dito na nadakip ang suspect. Pero nagmamaang-maangan pa ang kumag. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Pero aminado ito na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Nagda-drugs ka. Aamin din naman ako. Wala naman tao na hindi perfecto eh. Ang bad mo, tol. Tuloy ang kasong acts of lasciviousness laban kay Valencio. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Ito yung sinasabi ko. Mga samang epekto ng Nagbabawal na gamot. gamot. Tsaka Sabot. sobrang kabanyakan. Yung mata ni Kuya, talagang parang headlights. Laging ginagawa dahilan na walang taong perpekto. Wala nga perfecto Roman Bautista. Ay, sorry. Nag-iisip kasi nung sa kusa yung kamay ko. Sinapian ng kadimonyo yung kamay niya. O, simulan na natin ang pagpapashower ng Forever. Teka muna, ito ang ating news brief. MRT, hindi tumirik. Epe, wala pa ba sponsor ng ano mo? Ng brief. Mga brief? Wala pa eh. O, nananawagan mo kami sa lahat po ng mga Pero alam mo ang maganda dyan, kung si Hepe, makita na natin sa Guadalupe, sa bench. Sa bench, na... no? Akala ko nakatayo lang sa Guadalupe. Madali gawin yan. Kaya natin gawin yan. Ano, di ba? Bench. Di ba? Oo, Ganda, no? Ganda, no? Simulan na natin ang pagpapashower ng Forever. Arangkada na ang ating pambansang B para sa ulat panahon. Pasok, Binibining Bea Benedicto. Magandang araw, malupit na mundo! Narito na ang ulat panahon na malamang luma na pag napanood mo. Lumang balita tulad ng chismis na nabusted ka na naman. Ayon sa mga weather nerds, madedelay ang paglamig ng panahon dahil sa climate change. Ang dating malamig na brr months ay di kasing lamig ng mga nakaraang panahon at tiyak na di kasing lamig ng pagtingin niya sa iyo. Kaya kung nainitan ka pa rin sa maalansangan nating panahon, tawagan mo siya at sabihin, patambay naman sa puso mo, malamig dyan eh. Patay tayo dyan! Nga pala, ayon din sa mga eksperto, mas mahaba na ngayon ang gabi kaysa sa umaga. Ibig sabihin, mas mahaba na rin ang panahon para magpuyat. Trivia time na, mga pinaglihit sa papaitan. Sino ang favorite Japanese actress ni Direk R.A.? A. Si Azumi Harusaki. B. Si Iori Kogawa. C. Si Maria Ozawa. O D. Si Tina Yuzuki. Back to you, boys! Ay, Diba? Ano rin? Tina Yuzuki. Mas okay kay Maria Ozawa yan, ha? artista yan? Oo, Artista? artista to. Matanda Ano mga na sa mga pelikula mo ba siya? Mga art films, yung mga tipong estudyante. Parang ibang level ganon. na kay ano yan, ha? Sarah Aoy yan, ha? Yun, oh. Okay. Chismisa naman tayo kasama ang pinakataklesa at walang prenong showbiz insider sa popular na kultura. Magbigay pugay kay Tito Ainri Smegman. Kaibigan, chismisa na naman tayo. Kamakailan lang nagsorry na si Enrique Hill sa nangyaring insidente sa pagwawala niya sa eroplanong papuntang London. Dala daw yan ng kalasingan. Alak pa more, tama din si Lisa Soberano na sampalin niya yang Enrique Hill na yan. Pero hindi yan ang isyo na gustong banatan. Ang punteriya ko ay ang mga fans ni Queen. Queen ang ina nyo. Yang idol nyo na nga ang nagkamali, kayo pa ang may lakas ng loob na alipustahin si GC Minjola. Buti nga si GC, tahimik lang sa isyo. Pero kayong mga fans, daig nyo pa ang ng manok kung makaputak. Tama ba naman na sabihin nyo kay GC na kaya bumaba sa Mother Ignacia ay dahil sa baskil niya, papansin? At tama ba naman na sabihin nyong kabit si GC ng taga-ABS? Anong ebidensya ninyo? Yan ang hirap kapag nagbulag-bulagan kayo sa isyo. Kung ano-anong paninira ang ginagawa ninyo. Si GC na nga ang hinaharas, tapos harsen ninyo pa lalo. Pagbulbulin ko ang mga ninyo ni Enrique Hill eh. Tingnan ko lang kung makakatikim pa kayo ng forever. Diyan na nga kayo. Muli, ako po si Henry Smigman, nangangarap, nanalangin. Sana ang mga awayan sa showbiz gaya nito ay di gaya ng alak na iniinom ni Enrique Hill. Chip. Ano bang mapapayo mo sa mga artista natin na tinitingala ng mga kabataan at biglang yan? Di pag lasing ka na, mag-follow up ka na lang para hindi ka malasing. Para talagang wasak na wasak ka na. Wasak na wasak. Hindi ka na Tutulog na lang. makakatayo. Oo. Hindi ka na makapambabastos. Ay! Ay, ano ba yun? Ay! Ano to? Bigla nag-load.
Pakasalanan yung computer Eh, nila. para lasing na lasing ka na, wala nang, matutulog ka na lang. Ang payo ko naman sa mga ganyan, minsan kasi hindi sanay. Hindi So sanay. dapat araw-araw kang maglalasing. Walang perpekto. Oo, pati mga mapangusgang lipunan, hindi rin sila perpekto. So hindi ba dapat husgahan si Enrique Hill? Hindi rin naman. Ginawa niya. Pero hindi dapat gawin yun. Bad yun. Eh, walang masama uminom. Manghasal ng kasama. Huwag lang manghasel. Balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Eto na si Bart para sa sports segment na Balls. Ito, bolso. Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. Fight, 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 UP. Happy ako kasi sa wakas nanalo na ang UP sa men's basketball ng UAAP. I love it! So far, natalo nila ang UE at ang Lasal. Go, 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 boys! Biruin nyo, after 10 years, naka 2-0 ang UP sa standing sa UAAP. At take note, sa opening week pa lang yan. Kaya mga pamangking kong varsity sa UP, kakain tayo ng marshmallows sa bonfire. King lang tong USTA. Panila ng moment. Anyway, tuwang-tuwa talaga ako pagka panalo ng UP. Kuskating kasi ako ngayon. Kaya sa mga scholar muna ako para tipid sa tuition. Saka love ko talaga ang UP. Lalo na yung estatwa nila doon. Dogs! Wish ko lang talaga na tuloy-tuloy ang panalo ng UP. Kaya fight, 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 UP, fight! Back to you, boys. Malaking bagay yun, Oh, ha? malaking bagay. UP fight. Yung unang dalawang panalo na yon, tinapatan na yung performance nung dalawang season na nakaraan. Anong pakiramdam ngayon bilang mga graduate Iba, ng UP? ibang klase yung feeling. Umasa kayong mananalo kayo ng pangatlo. Siyempre. Oo. Sakit nun, ano? Oo, Masakit yun. Hindi, pero... Hindi kasi sanay na rin kami. Ano ba yung hawak mo, R.A. Rivera? Hindi, papakita ko lang yung t-shirt mula nung 1986. Ito yung huling beses kami Aba! nag-champion. 1986. Oo, Panahon ito. ni Benji Kaso Paras. yung- Paras. Itago mo pa yan o ano? Hindi, reissue yan. Ito pa yung Benji Paras, Ronnie Magsanok era. Yun yung kahuli-huling nag-champion ng Gano'n UP. na katagal. Noong 1986, 30 years na kayong huling nanalo, tol. Oo. Eh, ano ngayon? Matalinuhan na lang daw. Oh. Alam mo naman ang UP, pag nanalo, parang champion na rin. Oo, So, isang panalo, bonfire yan eh. Parang dalawang champion na yung Paano pag nangyari. nag-champion palalo? Sunog na yung buong Diliman campus. Hindi ko lala kung anong susunugin namin doon. Ano yan? Alright, mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na po ang top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, ano kaya ang iniiwasan ni Buhay Party List Representative Lito Atienza sa eksenang ito? Ang daming camera dyan. Ang daming camera dyan. Ang daming camera dyan. Ayun ang pag-usapan natin. Ano kaya yung maaaring sinabi kay dating mayor, kay Congressman Lito Atienza? Tulad dito, huwag tayong manood ng ganyan. Daming camera dito. Daming camera. Daming camera dito. Lahat na ng action mo mapapanood dahil daming camera. Baka meron nag-inaya siya sa lugar, sa Quezon Avenue. Yung pinupuntahan madalas si John Sabayton. Daming camera din. Daming camera doon. Sa numero 4, sino-sinong politiko na ang lumapit sa Aldab? Sure, yung lumalapit sa kanila, mga presidential. Merong mga presidentiables, meron din hindi. So yung hindi, ang ibig sabihin nun, pwedeng senador, nagbebenta ng turon. O tubero, porn star. Maraming hindi. Lahat naman tayo hindi presidentiable. Sa numero 3, ang Mala Restaurant ng fried chicken na qualification para sa running mate ni Secretary Mar Rojas. Una, malakas, pero mas higit pa dyan ay talagang to the bones naniniwala sa daang matuwid. To the bones, to the bones, to the bones naniniwala sa daang matuwid. To the bones. To the bones. Ang requirement Kilig niya. to the bones, tol. Sa numero 2, ang banta ni Erap sa suspect sa pang-hold up at pagpatay sa isang estudyante ng University of Manila. Naku, ano kaya ito? Siya ba talaga yung pumatay? Siya ang suspect. Alam mo naman, kung panahon ni Mayor Lim yan, mataba na ang isda sa Manila Bay niyan. At ang nanguna sa ating top 5 sa edisyong ito ay ang dapat manahin ninyong the moves ni dating President FVR sa mga chicks. First, take a deep breath.
Nakikinikita ako na yung kinabukasan mo sa Sexual Bayton. harassment. Alam kaya ng mga taga-Gabriela yung pangyayaring yan? Parang lolo lang naman, maglolo lang. Hindi, ito yung magandang tanong dyan. Sa ganyan ba nadagit si, ano? Kata ng nakaraan, tol. Alright, mga kapatid, ha? Ayoko maging ice candy to. Mga mangmang, yung Setyembre 21, ang Ngayon. anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law. At sa mga mangmang dyan na panay ng post sa Facebook, Na maganda daw yung buhay dati. mas maganda ang buhay dati, mas mura mga bilihin, etc. May CCP daw, tsaka may Ignorante, mga... mag-isip-isip ka nga. Para ikwento po mga kapatid, ang tunay na estado ng ating ekonomiya sa ilalim ng diktadoryang Marcos. Mga kasama po natin, congressman at profesor Idol natin yan. ng sociology, Ang Jose Rizal sa makabagong panahon. si Walden Bello. Bello, di ba? Bello. Magandang araw mga bata. Nung panahon ng martial law, talagang one of the worst periods na tinatawag sa ating kasaysayan. Yung mga human rights abuses, lumawak ng gusto-gusto. Mga 100,000 ang mga na-torture, na-abuso at pinatay. Pero hindi lang yon. Yung ekonomiya sinira ni Marcos. Binaon tayo sa utang nung bumagsak ang diktadura at $26.5 billion ang utang natin. Yun ang kinailangan bayaran ng succeeding governments after Marcos. Saan pumunta yung inutang? Pumunta itong inutang sa mga kasama ni Marcos, yung mga cronies niya, kagaya ni Cojuangco, kagaya ni Cuenca, kagaya ni Dicini, at kay Marcos. $4 billion ang linagay niya sa mga Swiss banks at sa mga iba pang lugar, no? Mga iba pang bangko. Kaya hindi natin masasabi na maganda yung ekonomiya noong panahon ni Marcos. Actually, mga 46.5% ng ating mga mamayan lived under the poverty line. Ngayon, 28% lang. Mahirap na yan. Pero noon, 46.5% ang under the poverty line. Kaya let us not glorify yung panahon ni Marcos. Kasi this was a bad period, hindi lang in terms of dictatorship, kundi sa ekonomiya. So, mga kabataan, huwag kayong masidyus nitong mga sinasabi na maganda raw ang kalagayan ng ating bansa noong panahon ng diktadura. Hindi totoo yan. Matindi yung sinabi niya, Tol. May guest tayong totoo na doktor, na PhD. PhD na nag-aral ng political science. Alam nang kontrahin pa nila yan. Wala. Diba? Mas matalino sa Kukontrahin inyo. yan. Mas matalino sa inyo. Tingnan mo nga yung, ikaw, mangmang. Ano Diba? yung profile picture mo? Tingnan mo yung profile picture niya. Jejemon. Hinusgahan sa profile picture. Oo naman. Mangmang ano. Tsaka yung grammar nila. Kaya panoorin nyo yung history ngayong linggong to. Oo. Abangan nyo na lang sa Facebook ng history. Doon i-upload ko. Hindi nyo yan. maabutan sa telebisyon. Alas 10. Tsaka obligasyon naman talaga ng gobyerno na magkaroon ng CCP at saka mga MRT, LRT. Tsaka yung mga sinasabi nila, Tarantado ka. wala daw traffic nung martial law. At wala raw ano? Konti lang kotse nun. Wala raw krimen ng martial law. Siguro, nagbabalita. bago humirip ng ganyan, bago maniwala kung kani-kanino, manaliksik muna. Basa ng kasaysayan, ha? Ikaw, mangmang. Ako po, si Nerso Copal, isang Sikyo at higit sa lahat, isang Pinoy. At bilang isang Pinoy ay nagdiriwang ng napakaraming mga okasyon. Pero mag-usap nga tayo, hindi pa Pasko pero pinipilit pa rin nating Pasko na. Pinakamahabang Pasko sa mundo ay sa Pilipinas daw at proud pa tayo. Anong kaputinahan ba to? Anong mapapala natin sa pinakamahabang Pasko? Hindi pa nga natutuyo ang ko sa baha na dulot ng habagat Magpapatugtog na kayo ng jingle bells. Hindi na nakakatuwa ang Pasko ngayon. Isa lang ang ibig sabihin nito, lalo na kung pagbabasihan ang araw-araw na bangungot sa mga kalsada natin. Ngayon nga, hindi pa Pasko, mas bulbul pa kaysa Bornik ni Maria Osawa ang daloy ng traffic. Paano pa kaya sa Disyembre? Tandaan, ang nakikinabang lang sa mahabang Pasko ay ang mga mall na nababalot sa Peking Snow, Peking Ranger at Santa Claus na gawa sa styrofoam. Buti sana kung tuwing Pasko ay bumabait tayo. Hindi, kadalasan nagiging mas kupal pa tayo lalo sa ngalan ng materialismo. Sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 3, to everything there is a season. Sa mga mangmang na hindi nakakaintindi, may panahon para sa lahat at may panahon para sa bawat pangyayari sa ilalim ng langit. Ako po si Nerso Copal, babatiin lang kita ng Merry Christmas kapag Disyembre na.
Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating premiadong security and counter-terrorism expert. Walang easy-easy dyan sa tao na yan. Na nag-guest sa Not So Late Medyo Night. late night show. Medyo late night. O, tama naman sinasabi niya. At ako'y agree sa kanya. Masyado nga tayong atat. Kaya minsan, nagkakaroon tayong tinatawag na psychological displacement or psychological displacement. Kasi parang hindi pa Pasko, pinipilit natin Pasko na. Naglulook forward lang tayo sa kagandahan ng Kapaskuhan. May regalo, ganon. Merry Christmas, Tol! Ayun, no? Salamat, Tol! Ako, sana regaluhan mo ako ng sekretarya, Tol. Ako rin. Ito, nasa school pa. Regalo Ito, research natin ito sa history. Researcher sa Sabi mo, history. manood sila ng history. Mga bayaw, Yan. manood kayo ng history sa Sabado, 10 p.m. Kung hindi, hihipuan kayo ni Bayaw. Ba't mo ako hinihipo? Kaya ko lang hihipo sa akin eh. Easy. At mga mangmang, yan ang isang edisyon ng mga namamaga at nagnanaknak na balitaan. Ito ang programa para sa mga mangmang. Utak biya na mapangusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at comment ng Buti pa noong martial law, magandang buhay. Sa ngalan ni Lord de Vera, R.A. Rivera, June Sabayton, cute na Bea, Bart, si Epe, at si Kupal. Ako si Ramon Bautista, walang kokontra sa Kontrabando!